Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Kyle, 33 years old, from Batangas. Hindi ko na babanggitin ang tunay kong pangalan at ilang detalye ng buhay ko dahil gusto ko ring maprotektahan ang mga taong sangkot sa kwento ko. Sabi nga nila, minsan, hindi mo naman sinasadya na masaktan. Pero may mga pangyayari talagang magtuturo sa'yo kung gaano kasakit ang magtiwala ng buo. Kaya po ko sumulat sa programa ninyo ay para ibahagi ang naging karanasan ko. Isang kwento ng pag-ibig, pagtitiwala, at kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap. Lehitimong taga Batangas talaga kami, Papa Choy. Doon pa rin ako sa mga magulang ko nakatira kasi wala pa naman akong asawa o girlfriend. Hindi naman issue sa amin yon. Sa pamilya kasi namin ay normal lang na magkakalapit kami. Yung mga kapatid ko ay may kanya-kanya na silang pamilya pero hindi sila lumayo. Katabi lang din ang bahay namin yung mga bahay nila. Parang isang compound lang talaga kami, Papa Choy. Kaya halos araw-araw ay magkikita pa rin. Isang linggo ng hapon ay nagkayayaan na naman kaming kumain sa bahay ni na tatay. Simpleng salo-salo lang. May inihaw si tatay at may nilutong pansit si nanay. Kumpleto kaming magkakapatid. Pati ang mga pamangkin ko. Habang kumakain kami, ay nagsimula na naman ang biruan. Kyle, kailan ka ba mag-aasawa? Abay, ikaw na lang ang wala pang naibibigay na apo sa amin. Sabi ni nanay. Napangiti na lang ako. Sanay na rin ako sa ganong tanong. Nay, hindi naman ako nagmamadali. Darating din po yan. Sagot ko naman. Biglang sumingit ang ate ko. Hay nako, lagi mo na lang sinasabi yan. Mamaya niyan, tumanda ka na lang na binata. Nagtawanan agad ang lahat. Hindi naman masama kung maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Singit ni tatay. May kasama naman ako ah. Sagot ko sabay turo sa mga pamangkin kong naglalaro. Kuya, ibang usapan naman yan. Sigaw ng isa kong pamangkin. Lalong lumakas ang tawanan. Maya-maya ay sumingit yung bunso kong kapatid na si Lian. Kuya, 29 ka na. Habulin mo na. Baka maging katulad ka ni Tito Ben. Sabi niya. Pagkarinig sa pangalan ni Tito Ben, ay nagkagulo na naman sila sa kakatawa. Si Tito Ben kasi ay ang kapatid ni tatay na matandang binata. Hoy, wala naman akong balak na tumandang binata. Sabi ko naman habang natatawa. Di mag-asawa ka na. Sabat agad ni ate. Napailing na lang ako. Hindi ko naman iniisip na tumandang mag-isa, Papa Choy. Ang nasa isip ko lang noon ay darating din ang tamang tao. Hindi ko lang alam na kapag dumating pala siya, ay siya rin ang magdadala ng pinakamabigat na sakit na mararanasan ko. Kinabukasan ay dumaan sa bahay si Tito Ben. Ganun naman siya madalas. Bigla na lang susulpot, makikipagkwentuhan kina tatay, tapos maya-maya aalis ulit. Naupo siya sa may bangko sa labas habang nagkakape sila ni tatay. Nandoon din ako noon dahil wala naman akong ginagawa. Habang nagkukwentuhan sila ay bigla niyang nabanggit ang tungkol sa kaibigan niya. O Kyle, may kaibigan akong taga Manila. Kontraktor yun. Naghahanap daw ng personal driver. Sabi ni Tito Ben. Napatingin ako sa kanya. Driver? Para saan po? Ipagdadrive lang yung asawa niya. Kasi bagong lipat lang sila dito sa Batangas. Kaso sa Manila nagtatrabaho yung kaibigan ko. Weekly lang umuwi.
Yung misis niya sa bahay lang. Hatid sundo mo lang kapag may lakad. Tahimik lang akong nakinig habang kinukwento niya. Magaan lang daw na trabaho yun. Kailangan lang marunong mag-drive at mapagkakatiwalaan. Napaisip ako saglit. Sa totoo lang ay matagal na rin akong nasa bukid, Papa Choy. Simula nung matapos ako ng high school ay hindi na ako nakapag-aral ng college. Nagdesisyon na lang akong tumulong kina tatay sa bukid. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Yung 2 ate ko ay may mga pamilya na. Yung sumunod sa akin, may asawa na rin at may anak. Yung bunso naman ay nag-asawa na rin. Ako na lang yung wala pang sariling pamilya. Pero hindi ko naman iniisip na kulang ako dahil doon. Para sa akin ay darating din naman yung tamang panahon. Habang iniisip ko yung sinabi ni Tito Ben, ay biglang nagsalita si tatay. Ano Kyle? Interesado ka ba? Napakamot ako sa ulo ko. Pwede rin siguro. Subukan mo lang para maiba naman. Hindi yung puro ka sa bukid. Sabi pa ni Tito Ben. Natawa naman ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, Papa Choy, ay hindi naman masama ang buhay sa bukid. Doon ako nasanay. Pero minsan, naiisip ko rin na baka kailangan ko ring mag-explore. Sa Manila ba yan? Tanong ko tuloy. Hindi naman. Yung kaibigan ko sa Manila nagtatrabaho. Pero yung misis niya, nandito lang din sa Batangas. Weekly lang siyang umuwi. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang marinig ko yun. Ayos din pala. Hindi ko kailangang lumayo ng tuluyan. Kailan daw po kailangan? Tanong ko ulit. Pwede na raw mag-umpisa kahit kailan. Basta kilala ko. Napatingin ako kina tatay at nanay na nakikinig lang. Subukan mo na. Experience din yan. Sabi ni nanay. Tumango na lang ako. Sige tito, subukan ko. Hindi ko alam noon na yung simpleng pagpayag ko sa trabahong yon ang magiging simula ng isang kwento sa buhay ko. Isang kwento na magpapabago sa takbo ng mga araw ko. Nang sumunod na araw ay sinamahan ako ni Tito Ben papunta sa bahay ng kaibigan niya na naghahanap ng driver. Medyo kinakabahan ako noon kasi first time ko rin napapasok sa ganong trabaho. Pagdating namin sa bahay nila ay napansin ko agad na malaki at maayos yung lugar. Tahimik lang sa labas, pero halatang may kaya sa buhay yung may-ari. Pinagbuksan kami ng gate ng isang helper. Tapos, pinapasok sa sala. Maya-maya ay lumabas yung lalaki na amo daw. Siya na pala si Alex. Ikaw si Kyle? Tanong niya habang nakikipagkamay. Opo, sagot ko. Pinakilala naman siya ni Tito Ben. Ito yung pamangking ko na sinasabi ko sa'yo. Tumango lang si Alex at mukha naman siyang maayos kausap. Habang nag-uusap kami, ay may babaeng bumaba mula sa hagdan. Doon ko unang nakita si Pam. Siya yung asawa ni Alex. Simple lang yung suot niya, pero mapapansin mo agad na maganda siya. Maputi, maayos manamit, at parang ang gaan lang niyang tignan. Sa totoo lang, Papa Choy, ay napatitig talaga ako sa kanya. Pero agad ko ring binawi yung tingin ko. Ayoko namang mahalata na nakatingin ako sa kanya. Siya yung asawa ko, si Pam, sabi ni Alex. Ngumiti lang si Pam at bahagyang tumango. Hello? Hello po, sagot ko naman. Pagkatapos noon ay nagsimula na yung parang interview. Si Alex ang nagtanong-tanong sa akin kung marunong daw ba talaga akong mag-drive, kung may experience na ba ako, at kung okay lang ba sa akin
ang stay-in na setup. Magdadrive ka lang para sa asawa ko. Madalas ako sa Manila kasi doon yung work ko. Paliwanag niya. Tumango lang ako habang nakikinig. May mga restaurant kasi kami sa iba't ibang lugar. Minsan, maaga umaalis si Pam. Minsan, gabi nang nakakauwi. Kaya kailangan niya ng driver na maaasahan. Dagdag niya pa. Nabanggit din niya na stay in daw ako sa kanila. May kwarto naman daw sa likod ng bahay para sa driver. Medyo napaisip ako doon, Papa Choy. Hindi naman sa ayaw ko. Pero ibang setup din yon kumpara sa nakasanayan ko. Habang nag-uusap kami ay minsan napapatingin ako kay Pam. Tahimik lang siya sa gilid habang nakikinig. Hindi ko maipaliwanag pero ang ganda talaga ako sa kanya. Pero syempre, hindi ko yon pinapahalata. Sa isip ko pa nga noon ay parang napaisip ako kung itutuloy ko pa ba yung trabaho o hindi. Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa pakiramdam na baka mahirapan ako. Alam ko kasi sa sarili ko na may asawa na yung babae. Pero nandoon na ako Napakilala na ako. Parang nakakahiya na umatras pa. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Alex sa huli. Napatingin ako sandali kay Tito Ben, tapos bumalik ang tingin ko kay Alex. Sige po, sagot ko. Kinabukasan ay bumalik na ako sa bahay ni na Alex at Pam para magsimula sa trabaho. Umuwi muna kasi ako ng araw na na-interview ako para kumuha ng mga gamit ko. Ilang damit lang, tsaka mga personal na kailangan ko dahil stay-in na nga ako doon. Pagdating ko sa bahay nila ay naroon pa si Alex. Sabi niya, kinabukasan pa raw siya babalik ng Maynila dahil may aasikasuhin pa siya. Pinakita niya sa akin yung kwarto ko sa likod ng bahay. Maayos naman. May kama, maliit na kabinet at sariling banyo. Para sa akin ay ayos na yon. Maghapon akong nag-ayos ng gamit at inikot ko rin yung garahe kung saan nakaparada yung sasakyan na gagamitin namin ni Pam. Pagdating ng gabi ay maaga akong pumasok sa kwarto ko para magpahinga. Pero kahit anong pilit ko ay hindi ako makatulog. Siguro dahil bago yung lugar o baka dahil hindi pa ako sanay sa tahimik na paligid. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto ko pero gising pa rin ako. Maya-maya ay may narinig akong mga boses sa kabilang side ng pader. Sa una, akala ko ay nag-uusap lang sina Alex at Pam. Mahina lang naman kasi yung boses nila. Pero habang tumatagal, ay parang nagiging iba yung tono ng usapan nila. May mga halakhak at may mga biruan. Parang nag-aasaran. Hindi ko alam kung bakit. Pero napalapit ako sa pader. Parang gusto kong marinig ng maayos. Dahan-dahan kong idinikit yung tenga ko sa pader. Doon ko na-realize na sa kabilang side pala ng dingding yung kwarto nila, Papa Choy. Mas malinaw ko nang naririnig yung mga boses nila. Sa una, tawanan lang talaga. Pero maya-maya ay nagbago yung tunog. Parang may kaluskos na ng kama. Tapos may mahihinang boses. Hanggang sa bigla kong narinig si Pam. Mahina pero malinaw na parang may naguungol. Bigla akong napaatras sa pader. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nanlamig yung katawan ko saglit. Alam ko naman kung ano na yung nangyayari sa kabilang kwarto. Mag-asawa sila at natural lang sa kanila yung ganon. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang biglang uminit yung buong katawan ko, Papa Choy. Hindi ko na tinuloy ang pakikinig.
Bumalik ako sa higaan ko at humiga ulit. Pinilit kong ipikit yung mga mata ko. Pero kahit anong gawin ko, ay naririnig ko pa rin yung mga tunog sa kabilang kwarto. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay parang may init sa loob ng katawan ko na hindi ko alam kung paano mawawala. Init na hindi ko rin maintindihan kung bakit nararamdaman ko sa unang gabi ko pa lang sa bahay na yon. Maaga akong nagising kinabukasan. Narinig ko pa nga na may nag-aasikaso na sa kusina. Siguro mga helper nila. Nag-ayos na rin ako agad dahil unang araw ko pa lang bilang driver. Paglabas ko ng bahay ay nandoon na si Alex sa may garahe. Hawak niya yung susi ng sasakyan niya. Alis na ako ah. Marami na kasing trabaho sa Maynila. Next week na ulit ako uuwi. Sabi ni Alex. Tumango lang ako. Sige po. Maya-maya ay umalis na rin siya, dala yung sarili niyang sasakyan. Naiwan na lang ako sa garahe habang pinapanood yung paglabas ng kotse niya sa gate. Pagkatapos nun ay bumalik ako sa loob ng bahay. Doon ko na ulit nakaharap si Pam at bigla kong nakaramdam ng kakaibang awkwardness. Siguro dahil naalala ko yung narinig ko nung gabi. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang naaaligaga tuloy ako. Kung ano-ano yung inaayos ko kahit wala naman talagang dapat ayusin. Okay ka lang? Tanong ni Pam habang nakatingin sa akin. Oo po. Sagot ko agad. Pero halatang hindi ako kalmado. Mabilis yung galaw ko at parang taranta pa. Napangiti si Pam. Parang napansin niya siguro yung kilos ko. Uy, relax ka lang, sabi niya. Lumapit siya sa akin at hindi ko alam kung bakit bigla lalo akong kinabahan. Napansin niya yata na medyo magulo yung suot kong polo. Kaya dahan-dahan niyang inayos yung kwelyo ko. Huwag kang kabahan, magdadrive ka lang naman eh. Sabi niya habang inaayos yun. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Sobrang lapit niya sa akin, Papa Choy. At amoy na amoy ko pa yung pabango niya. Relax ka lang, ako lang to. Hindi naman ako nangangagat. Dagdag pa niya. Ngumiti pa si Pam pagkatapos nun. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang lalo akong kinabahan. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko noong sandaling yon. Parang may kung anong kumakabog sa dibdib ko. Pagkatapos niyang ayusin yung kwelyo ko ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa mesa. Doon lang ako nakahinga ng malalim. Napatingin ako saglit sa sahig. Tapos napakagat na lang ako sa labi ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon yung pakiramdam ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. Nasimula pa lang yon ng mga araw na mas lalo pang gugulo sa isip ko. Sa bawat araw na lumilipas habang nagtatrabaho ako bilang driver ni Pam, ay napapansin ko na may kakaiba talaga akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero parang may tensyon tuwing magkasama kami sa sasakyan o kahit magkausap lang. Minsan nga napapansin ko na lang na sobra akong conscious sa presensya niya. Kahit simpleng usapan lang ay parang iba yung epekto sa akin. Kaya kapag nag-iisa ako sa kwarto ko o sa sasakyan habang naghihintay, ay kung ano-ano na rin ang naiisip ko para lang mailabas yung nararamdaman kong kaba at init sa dibdib. Hanggang sa isang araw ay hinatid ko si Pam sa isa nilang restaurant branch. May meeting daw siya roon, kaya sabi niya maghintay na lang ako sa loob ng sasakyan. Bago siya bumaba
ay tinapik niya yung hita ko. "Maghintay ka lang dito, Kayla. Baka mainip ka sa loob," sabi niya. Simpleng tapik lang naman yon, Papa Choy. Pero parang may dumaloy na kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Pagkababa niya ng sasakyan ay naiwan akong mag-isa. Tahimik ang paligid at tinted naman ang mga bintana ng kotse. Kaya walang makakakita sa loob. Habang naghihintay ay kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll para lang mailihis ang atensyon ko. Hindi ko namalayan na hindi ko pala nailak ang pinto ng sasakyan. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at halos mapatalon ako sa gulat. Si Pam pala. Napatigil siya nang makita ang itsura ko na halatang nagulat din sa nadatnan niya. Sa hiya, Papa Choy, ay nagmamadali akong umayos at umiwas ng tingin. Pero imbis na umalis, ay pumasok siya sa loob ng sasakyan at isinara ang pinto. Tahimik lang siya sandali habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya noon. Bago pa ako makapagsalita, ay umupo siya sa tabi ko. Doon ko naramdaman na parang may nagliyab na matagal nang nakatago sa pagitan naming dalawa. Isang sandali na pareho naming hindi na napigilan ang sarili. At doon nagsimula ang lihim na relasyon na hindi namin akalaing hahantong sa mas malaking gulo. Matapos ang nangyari sa amin ni Pam noong araw na yon, Papa Choy, ay halos hindi ako makatingin sa kanya. Sobrang hiya ang naramdaman ko. Parang gusto ko na lang maglaho sa kinatatayuan ko. Pero siya ay parang wala lang. Normal lang ang kilos niya na parang walang nangyari. Akala ko nga noon ay yun na ang una at huli. Pero nagkamali ako. Sa mga sumunod na araw ay automatic na sa amin ang mga kapilyahan niya. Minsan, bigla na lang siyang papasok sa kwarto ko kapag wala ang mga tao sa bahay. Minsan naman sa banyo kami. Pero kadalasan ay sa loob ng sasakyan. Tahimik lang kaming gumalaw at walang nakakaalam. Halos 1 buwan pa lang akong driver ni Pam noon, pero parang masyado nang malalim ang naging secret affair namin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Buntis siya, Papa Choy. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yun. Nanlamig talaga ako. Alam ko sa sarili ko kung kanino ang bata. At yun ay sa akin. Sobrang takot ang naramdaman ko, Papa Choy. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pumasok sa isip ko na ipaglaban siya. Pero agad din akong kinabahan sa posibleng mangyari kapag nalaman ng lahat. Mahirap kung aamin tayo, Kyle. Masisira ang lahat. Kaya ang naisip ko lang na paraan ay ipaako kay Alex ang bata. Suggestion ni Pam. Ayaw ko sana, Papa Choy. Pero sa totoo lang, ay pinangunahan ako ng takot. Takot sa iskandalo. At takot sa magiging reaksyon ng mga tao. Kaya sa huli ay pumayag ako. Isang gabi nang umuwi si Alex mula sa Maynila, ay sinabi ni Pam sa kanya na buntis siya. Naroon ako sa sala noon at naririnig ko ang usapan nila. Hindi ko makalimutan ang muka ni Alex nang marinig niya ang balita. Ngumiti siya pero halatang pilit. May pagtataka sa mga mata niya. At kahit hindi siya nagsalita ng direkta, ay ramdam ko na parang may mali siyang nararamdaman. Parang may tanong sa isip niya na hindi niya pa kayang sabihin.
Lumipas ang mga araw na akala namin, Papa Choy, ay wala nang makakahuli sa amin. Patuloy ang lihim naming relasyon ni Pam. Tahimik lang ang lahat na parang normal ang takbo ng buhay sa bahay na yon. Pero dumating din ang araw na kinatatakutan ko. Isang hapon ay nasa bahay lang kami. Nasa Manila si Alex dahil kakaalis lang ng umaga ng araw na yon. Kaya kampante kami na walang ibang tao sa paligid. Hindi namin namalayan na bumalik pala siya. Sa kalagitnaan ng paglalambingan namin ni Pam sa loob ng kwarto nila, ay bigla na lang bumukas ang pinto. Halos tumigil ang mundo ko nang makita ko si Alex na nakatayo sa may pintuan at galit na galit ang itsura niya. "Mga walang hiya kayo!" sigaw niya. Hindi na ako nakapagsalita. Parang nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Mabilis siyang lumapit sa akin at agad akong sinuntok. Sunod-sunod ang mga suntok niya habang pinipilit kong umiwas. Pero wala akong nagawa. "Alex, tama na!" iyak ni Pam habang pilit siyang inaawat. Pero lalo lang nagalit si Alex. "Akala nyo hindi ko alam? Matagal ko ng kutob to!" sigaw niya. Doon ko nalaman na pinaplano pala niyang hulihin kami. Sabi niya ay alam daw niyang hindi siya ang ama ng batang dinadala ni Pam. Bihirang-bihira raw kasi silang magsiping. Kaya simula pa lang ay may duda na siya. Kaya pala bigla siyang umuwi ng walang pasabi. Nagkagulo sa loob ng bahay. Si Pam ay iyak ng iyak habang sinusubukang pigilan si Alex. Ako naman ay halos hindi makagalaw dahil sa galit na ibinubuhos niya sa akin. Sa sandaling iyon ay nangyari rin ang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Ang iskandalong pilit kong iniiwasan ay tuluyan ng naganap. Wala nang barangay ang naganap pagkatapos ng iskandalong iyon, Papa Choy. Galit na galit si Alex at malinaw ang sinabi niya na umalis na kami sa bahay niya. Pinalayas niya ako kasama si Pam. Sabi niya, hindi na raw niya kayang tanggapin pa si Pam matapos ang nangyari. Lalo na at buntis na ito. Halatang durog na ang tiwala niya. Wala kaming nagawa kundi umalis. Umuwi ako sa bahay namin kasama si Pam. Halos hindi ako makatingin kina tatay at nanay habang papasok kami sa bakuran. Nagulat sila nang makita si Pam na kasama ko. Lalo pang nagulat ang lahat nang mapansin nila ang mukha kong puro pasa dahil sa pagkakabugbog ni Alex. Nagkataon pang naroon si Tito Ben nang dumating kami. Tinabi niya ako saglit at doon ko na rin sinabi sa kanya ang buong nangyari. "Ano bang pumasok sa kukote mong bata ka at ginawa mo yan? Sana hindi na lang pala kita pinasok doon. Nakakahiya ka." Sermon ang inabot ko sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Pero ang mas mabigat na eksena ay nang malaman yun ni nanay. Halos himatayin siya sa gulat. Isipin mo, Papa Choy, bugbog na nga ang anak niya tapos bigla pang may buntis na babaeng kasama. Tahimik lang si Pam noon. Umiiyak pero wala ring masabi. Sa mga sumunod na araw ay medyo magulo sa bahay. Pero kahit galit at disappointed ang pamilya ko, kalaunan ay tinanggap din nila ang sitwasyon. Wala na rin naman kaming ibang pupuntahan. Lumipas ang mga buwan hanggang sa dumating ang araw na isinilang ni Pam ang bata. Maayos naman ang naging panganganak niya. At sa wakas ay may anak na ako.
Akala ko doon na magsisimula ang bagong buhay namin. Pero nagkamali na naman ako, Papa Choy. Isang umaga, paggising ko ay wala na si Pam. Tahimik ang bahay. Nasa higaan lang ang baby namin. Pero siya mismo ay wala na. Lumayas siya nang walang paalam at iniwan ang sariling anak sa akin. Simula noong umalis si Pam ay hindi na siya nagpakita pa. Wala na rin kaming narinig na balita tungkol sa kanya. Minsan, naiisip ko na baka bumalik siya kay Alex. Pero sa totoo lang, ay wala na rin akong pakialam. Mas nanaig ang disappointment ko dahil mula pa lang sa simula ay ipinakita na niyang hindi niya kayang pahalagahan ang pagmamahal ko. Lalo na nang iwan niya sa akin ang sariling anak namin. Ngayon po, Papa Choy, ay malaki na ang bata at masaya kaming mag-ama. Kahit single tatay ako ay ayos lang. Ang mahalaga ay may anak akong makakasama sa pagtanda. Sisiguraduhin kong lalaki siyang hindi gagaya sa pagkukulang ng kanyang ina. Minsan ang pagmamahal kapag sinamahan ng tukso at maling desisyon ay nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay. Kaya bago magpadala sa tukso, ay isipin muna ang magiging epekto nito sa hinaharap. Papa Choy, sana ay magsilbing aral ang naging karanasan ko sa iba. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.